Isa ka bang senior citizen na register na sa NCSC database? Ano ang dapat gagawin kung tapos na kayo register mga ka-vlogs? Ano po ang nag-aantay na programa para sa inyo? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na narito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button. Pagkatapos mong panoorin ang video na to at maaari ka maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button, mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs. Magandang araw po sa lahat ng mga Filipino senior citizen. Pag-uusapan natin ngayon itong NCSC registration ng NCSC database mga ka-vlogs dahil marami na po ang naka-register pero nagtatanong kung ano na po ang susunod dahil register na nga po sila. As of now po, ayon po sa database ni NCSC ay nasa 5.1 million na po ang rehistrado sa database ni NCSC. Nakikita naman po yan no, sa website ni NCSC sa www or www.ncsc.gov.ph mga ka-vlogs kung saan updated po yan no, kung ilan na po ang rehistrado dito sa NCSC database. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, itong NCSC or the National Commission of the Senior Citizen, mga ka-vlogs, ay isa po itong tanggapan ng gobyerno sa ilalim po ng Office of the President, mga ka-vlogs, kung saan bagong ahensya pa lamang ito na siyang lilipatan po ng mga benepisyo, mga concerns na siya po yung mamamahala sa lahat po ng mga Filipino senior citizen mula po sa DSWD dahil nga po ililipat na nga po no from DSWD to NCSC ang pamamahala sa lahat ng mga senior citizen dahil si DSWD marami pong trabaho, no? Marami pong jurisdiction yung trabaho ni DSWD kaya po ililipat na yung pamamahala ng senior citizen doon sa NCSC kasama na po yung social pension, universal social pension, no? At iba pang mga benepisyo at pribilehiyo na nakalaan para sa mga senior citizen. Sa ngayon po ay wala pang transition na nagaganap, no? Ayon po sa NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano ay baka next year po no magkakaroon na ng transition. Kaya po ngayon pa lang ay hinihikayat na ang lahat ng mga Filipino senior citizen na magparehistro na dito sa NCSC database. Well, sa mga register na po, kalimitan sa mga register na talagang nagtatanong na matagal na sila registered, tapos na sila nag-register, ano na ba ang susunod, no? Baka hanggang register lang ito mga ka-vlogs, no? Ang sagot po dyan mga ka-vlogs, once na-register na kayo, di ba, meron na po kayong RRN or the registration reference number or RRN or the PTU number mga ka-vlogs. Once na meron na kayo nun ay talagang registered na kayo. Ang inyong personal information ay andon na sa database ni NCSC. Natanggap na po ni NCSC yung inyong registration. So, okay na po yun mga ka-vlogs. No? Ang gagawin nyo na lang po ay antayin na lang po natin ang transition na magaganap. No? Ang paglilipat ng pamamahala ng mga senior citizen mula DSWD to NCSC. Yan po yung gagawin nyo sa lahat ng mga naka-registered na ha sa NCSC database. Ulitin ko, okay na po yun, no? Kung may RRN na kayo or the PTU number, okay na po yun, no? Wag mag-alala dahil ang next natin na gagawin ay antayin na lang na magkaroon ng transition, paglilipat ng pamamahala from DSWD to
to NCSC mga ka-vlogs, no? Once nga magkakaroon na ng transition, doon na kasi po ilalatag ng NCSC yung mga next na mga programa, ano yung mga nakalaan na programa, no, para sa ating mga senior citizen. Basta ang mahalaga mga ka-vlogs ay magpa-register na kayo or register na kayo dito sa NCSC database. So, ulitin ko sa mga hindi pa naka-register, ang link po ay www.ncsc.gov.ph mga ka-vlogs. Sa mga hindi po marunong magpa-register dyan, abay, magpatulong po kayo sa inyong anak, sa inyong apo, kapitbahay, mga kapamilya nyo, na-register kayo. Pwede din naman po kayo magpa-assist sa senior citizen organization na andyan sa inyong barangay, no? Kung sino po yung marunong. At saka, pwede din kayo magpa-assist sa OSCA, no? Dyan sa inyong LGU. Pero naman, ako naniniwala na lahat po ng senior citizen ay meron talaga yung anak, apo, kung wala mang anak, ay meron yung mga kapatid, ganon, no? Mga kapamilya. Magpa-assist na lang po kayo. Basta sabihin nyo lang, ang link po ng website ni NCSC ay ang www.ncsc.gov.ph mga ka-vlogs. So, para ma-assist kayo. Kasi, medyo trabahoso yung pagpaparegister sa NCSC. Online kasi mga ka-vlog. So, medyo medyo mahirap, no? Para sa akin medyo mahirap kasi ang daming hinihingi kasi, ang daming itatype mo. So, kailangan ng assistant, no? Kailangan ng assistance mula sa inyong mga anak or apo mga ka-vlogs, no? Or kapamilya niyo na i-assist kayo sa pagpaparegister online sa database ni NCSC mga ka-vlogs. So, yun po yung gagawin nyo, no? Sa mga hindi pa po nakaregister sa NCSC database, no? Para masama kayo sa mga programa ng NCSC para sa mga senior citizen, gaya po ng social pension, yung Universal Social Pension Bill, kung magiging batas po yun, para po yun sa lahat, wala na yung pipiliin. Sa lahat ng mayroong mga GSIS, SSS, or PIVAW pension, pati kayo, pwede kayong magpa-register, walang pili po dito sa NCSC database dahil meron po mga programa sa hinaharap niya para po sa lahat, walang pili, indigent ka man or hindi, may kaya ka man or hindi, ay kasali po, no? Tinalakay po yan ng NCSC Chairman, Attorney Franklin Quijano, sa isang interview niya sa isang news, no, sa isang television, na ang NCSC ay nag-iisip ng long-term program para sa mga senior citizen, gaya po ng pabahay or housing, no, health insurance. So, para po yun sa lahat, walang pipiliin po yun, no? Lalong-lalo pa kung magiging batas na po ang Universal Social Pension Bill mga ka-vlogs, ay talagang para na po yan sa lahat. Wala nang diskriminasyon, wala nang pipiliin, pantay-pantay na po mga ka-vlogs. So, ulitin ko, sa mga register na, okay na po yun, no? Huwag na kayong mag-alala mga ka-vlogs. Ang antayin na lang po natin ay ang transition ng DSWD to NCSC. Well, anyway, ina-update ko naman po kayo time to time, no? Kung merong bagong update dito sa NCSC registration mga ka-vlogs, kung ano po yung bagong labas na mga balita tungkol dito, no? Para naman aware kayo, para naman alam nyo, no? Para naman magkaroon tayo ng update, no? Para dito sa NCSC database registration mga ka-vlogs. So sa ngayon, habang hindi pa po nalipat yung pamamahala sa inyo sa NCSC, no, mananatili muna, no, sa DSWD and then sa OSCA office, no, ang per LGU meron yang OSCA, so or the Office of the Senior Citizen Affairs mga ka-vlog. So pwede po kayo doon mag-apply ng social pension, mag-apply ng mga ayuda na gusto nyo mga ka-vlogs, no, para sa ating mga senior citizen. So OSCA muna yung lalapitan nyo, ha, or DSWD sa region office nyo, no, kung meron kayong kukunin na mga assistance, no, especially mga financial assistance mga ka-vlogs, or gusto nyo mapasali dito sa social pension ni DSWD.
So magparehistro na sa NCSC database at maging isa sa miyembro nito para makakuha ng mga iba't ibang benepisyo. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako, si Daniel Timpawa, na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.